Araw ngayong gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos, purihin ang manunubos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling napakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tinaguriang kambal, Natanael na taga-Kana, Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at 2 alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, "Mangingisda ako." "Sasama kami," wika nila. Umalis sila at lumulan sa bangka. Subalit walang nahuli ng gabing iyon. Nang magbubukang liwayway na, tumayo si Jesus sa pampang. Subalit hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, "Mga anak, mayroon ba kayong huli?" "Wala po," tugon nila. "Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makahuhuli kayo," sabi ni Jesus. Inihulog nga nila ang lambat at hindi nila ito mahila sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, "Ang Panginoon iyon." Nang marinig ito ni Simon Pedro, siya'y nagsuot ng damit sapagkat ubad siya at tumalon sa tubig. Ang kasama niyang mga alagad ay sumapit sa pampang, sakay ng munting bangka, hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong kalayuan sa pampang, mga 90 metro lamang. Pag-ahon nila sa pampang, ay nakakita sila roon ng mga baga na may isdang nakaihaw at ilang tinapay. "Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo," sabi ni Jesus. Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro at inila sa pampang ang lambat na puno ng malalaking isda, 153 lahat. Hindi napunit ang lambat kahit gaano karami ang isda. "Halika kayo at mag-almusal tayo," sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay walang nangahas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila. Gayon din ang isda. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Ngayon po ay Biyernes sa 8 araw na pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay. Sabi po ng mga lingwahe ngayon, kung gusto mong sumakses sa buhay, matuto tayong sumunod kay Jesus. Sa karanasan ni na Pedro at ng kanyang mga kasama, ng mga alagad, gaya ng dati, nung una silang tinawag ni Jesus. Naalala niyo pa po ba yung kwento? Nang sila po ay unang makita
ni Jesus. Ang sabi rin nila, wala silang huli magdamag. Kahit gaano sila kagaling, kahit gaano sila ka-eksperto pagdating sa dagat, wala silang nahuli kahit isa. Pero nung sinabi ni Jesus, matapos na sila po ay makinig kay Jesus, di ba, habang nagliligpit na sila noon, ang sinabi ay ihulog niyo ulit at doon ay nakahuli sila na halos lumubog ang kanilang bangka. Yun yung unang tagpo ni Jesus kina Pedro at sa iba pang mga alagad. At ngayon, sa muling pagkabuhay ni Jesus, sabi nga po, no, ito ang ikatlong beses na pagpapakita ni Jesus sa kanila. Pero dahil hindi pa rin nagsisink in sa kanilang isipan ang kanyang pagkabuhay, kaya sabi dito, umaalis si Pedro at siya ay mangingisda. At sumama yung ilang mga alagad. Babalikan ko ulit. Ang sabi ni Jesus kay Pedro, nung una siyang makita, gagawin kitang mangingisda o mamamalakaya, hindi na ng isda, kundi ng mga tao. Ngayon, gustong magbalik ni Pedro sa kanyang pangingisda. Kaya po, hindi siya sumakses kahit magdamag na silang nanlalambat. Pero, nang sundin nila si Jesus, bagamat hindi pa nila nakakilala, ihulog ninyo sa gawing kanan. Doon na sumakses ang kanilang pangingisda. So, maganda rin po, no, na mapaalalahanan tayo kung sakali po, no, na dumaan tayo sa proseso ng 40 araw na paghahanda, may mga pag-aayuno, may mga ginawa tayong sakripisyo. Magandang pagnilayan kung pagkatapos ba nito muling nabuhay si Jesus, bumalik ba tayo sa dati? O nakita natin na kaya naman palang madisiplina. Kasi di ba minsan yung paanyaya sa atin, bawas ng sigarilyo, bawas ng yosi, bawas ng panonood, bawas ng ganito, sa 40 araw. Kaya nga may fasting. Nagawa mo naman. Pero ngayon, Pasko ng pagkabuhay, para bang okay na, tapos na. Bakit hindi mo pa ituloy yung pagbabago unti-unti? So kung gusto mo talagang sumakses, sundin mo si Jesus. Amen?